Pamagat. Ang diwang bayanihan, ang himalang Pilipinas na yumayanik sa mundo, nayanik ang buong mundo. Ito ay dahil sa isang di kapani-paniwalang eksenang aksidenteng nakunan ng kamera sa set ng isang espesyal na programa tungkol sa Pilipinas ng respetadong broadcast station ng Britanya. Sa isang special feature ng BBC UK tungkol sa Pilipinas, isang video na ipinalabas ang nagpatahimik sa buong mundo, ipinakita Britanya ang isang video na pumupuri sa Pilipinas. Halina't silipin natin ng malapitan ang pang-araw-araw na buhayng mapilipino. Isang malaking programa ang isinahimpapawid ng isang British broadcast station na kinikilala bilang may pinakamataas na pamantayan sa pamamahayag at paggawa ng dokumentaryo sa buong mundo. Itinampok nito ang pang-araw-araw na kilos at psikolohiya ng mapilipino, ang tinaguriang pusong Asya. Ang matanawing para sa mga Pilipino ay kasing simple ngang pahinga at ordinaryo. Para sa mga manunot na may iba't ibang lahi na nagtipon sa studio, ay tila isang himalang mahirap paniwalaan na nagdulot ng matinding pagkamangha. Ngunit sa sandaling kailangan itong patunayan, isang babaeng may lahing Pilipino-Sino na nakaupo sa hanay nga manunot ang biglang tumayo at naglunsad ng matinding pag-atake sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay alipin lamang ng kolektibismong nag-aalala sa tingin ng iba. Masyado silang ipokrito, nakakasuka, dahil sa kanyang matalas na pananalita, ang mainit na kapaligiran sa studio ay biglang nanlamig na parang yelo. Nakatinginan ang mga manonood na may pagtataka at maging ang mga producer ay kinabahan sa hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, habang isa-isang isinasalaysay ang mga totoong karanasan ngang mga dayuhan sa Pilipinas at mga katotohanang nakakapangilabot, unti-unti siyang napunta sa alanganin. Sa huli, ang babaeng ito ay gumawang isang kagulat-gulat na kilos sa harap ng manonood sa buong mundo. Ano nga ba ang nangyari sa prestihiyosong studio na ito? Panoorin ngayon din. Sa pangunahing studio sa London, daan-daang manonood mula sa iba't ibang bansa ang pumuno sa mga upuan habang nagsisimula ang programa. Ang tema para sa araw na ito ay ang makabagong psikolohiyang nakatago sa pang-araw-araw na kilos ng Pilipino. Sa pambungat na screen, isang malawak na tanawin ng nakamamanghang ganda ng Pilipinas ang bumungad. Mula sa malakristal na tubig ng Palawan, sa luntiang hagdan-hagdang palayan ng Banawe, sa perpektong hugis-apa ng Bulkang Mayon na nagliliyap sa dapit hapon, hanggang sa mga kolonyal na bahay na bato sa Figan na nababalot ng ambon. Ang mga manonot na may iba't ibang lahi ay nakatitik sa malaking screen na may pagkamangha na parabang nanonot ng isang pelikula. Nang matapos ang video ng payapang kalikasan, ang host ay nagsalita na may malumanay na ngiti. Ipakikita namin sa inyo ang isang kuwento tungkol sa tunay na lakas ng mapilipino na nakatago sa likod ng magagandang tanawin. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang maliit na himala sa pang-araw-araw na buhay. Ang bida sa kwento ay isang bagong kasal na mag-asawang Espanyol, sina Ricardo at Sofia, na pinili ang Pilipinas bilang kanilang unang destinasyon sa Asya para sa kanilang honeymoon. Bumisita kami sa Maynila para sa aming honeymoon. Nag-enjoy kami sa pamimili sa mga mamahaling mall sa Bonifacio Global City at nagpapahinga sa isang cafe. Habang nasa taxi pabalik sa hotel, napansin kong wala na sa aking bulsa ang aking pinakabagong smartphone. Ang smartphone na iyon ay nakakahalagang mahigit 100,000 piso at naglalaman ng lahat ng aming nga larawan sa honeymoon. Naalala ni Sofia ang kanilang desperasyon. Agad kong naisip na nadukutan ako sa siksikang mall. Sa Europa, kahit iwan mo lang ang iyong telepono sa mesa sa loob ng 10 segundo, maglalaho na ito ng walang bakas. Sa sobrang pagkataranta, pinabalik namin ang taxi at dali-daling tumakbo pabalik sa cafe, ngunit wala na ron ang smartphone. Habang kami napaupo sa sahig sa sobrang pagkadismaya, isang ordinaryong Pilipina na nasa mga 50 anyos, isang tita, ang lumapit sa amin. Sa pamamagitan nga senyas, sinabi niyang sumama kami sa information desk. Kahit nag-alinlangan, sumunod kami, at doon, isang di kapani-paniwalang katapusan ang naghihintay. May isang taong nakapulot ng aking smartphone na naiwan sa banyo at ibinigay ito ng buong buo sa information desk.
Tumaas ang boses ni Sofia sa sobrang tuwa, at may isa pang bagay na mas lalong nakapagpakilabot sa amin. Para sa emergency, mayroon akong nakatuping 5,000 piso sa loop ng case ng telepono. Kahit isang sentimo, hindi nawala. Perpekto, naroon pa rin lahat. Agad naming tinanong ang Pilipinang tita na tumulong sa amin. Bakit ninyo kami tinulungan, mga estranghero na walang anumang maibibigay sa inyo? Ngumiti ang tita na para bang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Ganyan po talaga kaming maka-Pilipino. Ang pagtulong sa kapwang nangangailangan ay nasa aming dugo. Kailangan pa ba ang malaking dahilan para tumulong? Ngayong naibalik na ang ngiti ninyo, enjoy niyo na ang natitirang bahaging inyong bakasyon. Ang malapelikulang kwentong ito ay nakdulot ng malalim na emosyon sa mga manonood na nakpunas ng kanilang maluha habang nakbibigay ng isang standing ovation. Isang bansang kung saan kahit mawalan kang pitaka o mahahalagang gamit, may babalik ito sa iyo ng buo. Isang lipunang may tiwala kung saan maari mong iwan ang iyong mamahaling laptop sa mesa ng kafe para magbanyo nang hindi ito nananakaw. Iyon ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ngunit habang lahat ay nalulunod sa emosyon, ang babaeng Pilipinotsino na nagngangalang Tessa ay muling itinaas ang kanyang kamay na may pagkadismaya at nagsalita ng hindi na hinihintay ang tawag ng host. Napakadali ninyong maniwala. Ngunit mayroong isang mababaw na kalkulasyon na nakatago sa likod ng lahat ng iyan. Ang kanyang mapilit at bagong pagtutol ay muling nakpalamig sa nakakaantik na kapaligiran ng studio. Si Tessa, na may malinaw na masamang hangarin, ay nagsimulang ipaliwanag ang kanyang teorya. Sa Pilipinas, mayroong konsepto ngang utang na loob. Ibig sabihin, kung gagawa kang mabuti sa iba ngayon, makakasingil ka sa hinaharap kapag ikaw naman ang nangangailangan. Ito ay isang uri ng kalkuladong psikolohiya ng paghihintay ang kapalit. Mula pagkabata, itinuturo sa mga Pilipino sa bahay at paaralan na kapag nagtanim kang kabutihan, may aanihin kang biyaya. Ito'y isang uri ng brainwashing. Nang marinig ko ang kwentong iyan, patuloy niya, lalo akong nakumbinsi na ang kabaitan ng Pilipino ay hindi purong pagmamalasakit, kundi isang kalkuladong, makasariling kilos na umaasang may babalik na pabor balang araw. Ang video na iyan ay maganda ang pagkakagawa, ngunit sa huli, ang Pilipinang tita na iyon ay nakpakitang gilas lang para mag-ipon ng pabor para sa hinaharap habang kinukwenta sa kanyang isipan ang kanyang gagantimpalaan. Sa harap ngang tila makatwirang kaalaman ni Tessa, ang ibang manonot na hindi lubos na pamilyar sa kultura ng Pilipinas ay sandaling hindi nakahanap ng salita para sumalungat at nakbulungan. Totungang malalim ang kanyang pananaliksik tungkol sa makaugalian at kultural na aspetong Pilipinas. Ngunit ang host na simbolong katalinuhan ay hindi natinag, sa halip marahan siyang tumango at nagsalita. Miss Tessa, tila napakalawak ng inyong kaalaman tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ang inyong pambihirang interes sa ibang bansa ay tunay na kahanga-hanga. Ang tonongos ay kalmado, ngunit punong hindi matitinak na kumpiyansa. At nagsimula siyang ibunyag ang isang nakakagulat na katotohanang pangkasaysayan sa mga manonot sa buong mundo. Ang puntong binanggit ninyo ay isang karaniwang, maling pagkakaunawa nga, dayuhan na natutunan lamang ang pilosopiyang Pilipino sa mababaw na antas. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim ang kasaysayan at pilosopiyang Pilipinas, isang mas dakilang katotohanan ang matutuklasan. Tingnan natin ang diwang bayanihan at pakikipagkapwa-tao. Ang diwang gabayaning katipunan ay naktuturo ng pagmamalasakit sa kapwa. Si Emilio Jacinto ay nagturo sa kanyang nga disipulo. Ang paggawang mabuti ay hindi para sa paghihintay ng kapalit mula sa iba o para sa papuringang lipunan. Ito ay para lamang sa pagpapabutingan sariling pagkatao at pagpapanatilingan malinis na konsensya. Ang boses ng host ay nakaroon ng bigat at kapangyarihan na bumalot sa buong studio. Ito ay hindi isang mababaw na paniniwalang nag-ipon ng pabor. Ang ibig sabihin nito ay ang paggawa ang mabuti mismo ay isang mahalagang proseso para sa pagpapataas ng antas ng kaluluwa at pagpapanatili ng dignidad bilang tao. Sa madaling salita,
hindi sila nakpapakita ng kabaitan dahil sa kalkulasyon, kundi dahil sa paniniwalang ang walang pasubaling habag at kabutihan sa kapwa ang siyang bumubuo sa isang ganap at marangal na tao. Ang tunay na diwang ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Ang malinis at marangal na diwang ito nga bayani nung panahon ng himaksikan ay nananatili sa DNA ng mga modernong Pilipino kahit daan-daang taon na ang lumipas. Kaya't ang titang tumulong na mahanap ang smartphone ay hindi umaasa ang kapalit, pinoprotektahan lamang niya ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng paggawaing tama bilang isang tao. Sa malinaw na paliwanag ng host, na punong palakpakan at sigawan ng pahanga ang studio. Samantala, si Tessa ay namumula at nakayuko. Mahirap sigurong tiisin ang sandaling iyon kung saan ang kanyang ipinagmamalaking kaalaman at maling akala ay ganap na nawasak. Ngunit hindi tumigil doon ang host. Sa halip, tila umatras siya ng bahagya upang magbigay ng perpektong pagtatapos. Nagpatuloy ang host na may seryosong ekspresyon. Siyempre, may punto rin ang matalas na puna ni Ms. Tessa. Totoong ang Pilipinas ay may maraming CCTV camera at ang modernong teknolohiya ay isang malakas na sandata laban sa krimen. Ngunit, mga kaibigan, ang hindi pagnanakaw dahil takot sa CCTV ay ibang-iba sa pagpulot ng pitaka ng iba sa sulok ng banyo at paglalakat ng 10 minuto para lamang ihatid ito sa information desk dahil gusto mong mahanap ito ng may-ari. Iyon ay hindi isang automatikong resultang takot sa parusa, kundi isang kusanglop na pakilos na nakmumula sa malakas na pakikiramay ng mga Pilipino kung saan nararamdaman nila ang hirap ng iba na parang sarili nilang sakit. Ito ang diwang bayanihan at ang pinakamataas na antas ng kamalayang sibiko sa mundo. Habang ang mabigat at makatotohanang sigaw ngang host ay umalingaw-ngaw sa studio, isa na namang pang-araw-araw na eksena sa Pilipinas ang ipinakita sa malaking screen. Ito ay isang video ng umaga sa istasyon ng MRT sa Taft Avenue. Daan-daang tao ang maayos na nakapila sa harap nga pinto, naghihintayng tren nang hindi lumalampas sa dilaw na linya. Isang nakamamanghang tanawin. Nang makita ito ni Tessa, muli siyang ngumisi. Hindi ba tama ako? Sumusunod lang sila sa likod ng nasa unahan nila, kumikilos na parang mga makina ng walang pag-iisip. May kasabihan daw sa Pilipinas na crab mentality, kung saan hinihila pababa ang sinumang umaangat. Iyan ang nakpapakitang mga taong walang sariling pag-isip. Kaya't mababa ang pagiging malikhain sa lipunang Pilipino at naiwan sila sa pandaydigang entablado. Takot sila sa tingin ng iba kaya't hindi sila nakisip para sa kanilang sarili. Ito ay isang mababaw at kalkuladong damdamin na kung sasama ka sa karamihan, ligtas kang makakasakay ng tren at makikinabang. Habang hindi patapos ang video, itinaas ng host ang kanyang kamay upang magalang na pigilan siya. Ms. Tessa. Noon, isang tunay na kahangahangang tanawin ang naganap sa screen. Sa kabilang pagdating ng siksikang tren at pagbukas ng pinto, walang sinuman sa mga nakapilang Pilipino ang nagunahan o nagtulakan para makapasok. Nagtaka ang mga manunod mula sa kanluran at ibang bansa sa Asia. Baka hindi nila napansin na bumukas na ang pinto dahil nakatingin sila sa kanilang telepono. Bakit walang sumasakay? Baka sa susunod na tren sila sasakay? Kung ganyan sila kabagal, maubusan sila ngang upuan. Ngunit ang tanong ngang manunod ay nasagot sa loop lamang ng 5 segundo. Nang magsimulang bumaba ang matao mula sa loop ng tren, ang managhihintay sa labas ay perpektong umiwas para bigyan silang daan. At sa mismong sandaling ganap nang nakababa ang lahat ng pasahero, ang daan-daang taong nakapila sa labas ay sabay-sabay at mayos na pumasok na parabang isang pinagplanuhang sayaw. Sa kahangahangang tiempo at kaayusan na ito, hindi napigilan ng ibang manunod ang kanilang pahanga. Grabe, hindi naman sila makakakilala? Paano sila nakakakilos ng ganon kaperpekto at tuloy-tuloy? Para kang nanonood ng isang mahusay na orkestra o magic show. May mga araw sa sahig na nagtuturo kung saan dapat pumila, ngunit walang guwardiya na sumisipol para kontrolin sila. Sa kabila nito, sa loop lamang ng ilang segundo, ang daan-daang tao ay matagumpay na nakasakay at nakababa ng walang anumang gulo. Idinagdag ng host na may pakmamalaki.
Sa Pilipinas, ang mga serbisyo tulad ng bus at tren, kahit na nahaharap sa mga hamon, ay nagsisikap na maging maaasahan. At kapag may aberya, mayroon silang sistema para tulungan ang mga pasahero. Bukod dito, sa mga pampublikong sasakyan, makikita mo ang kalinisan na pinapanatili ng mga pasahero mismo na mas malinis kaysa sa maraming bansa sa mundo. At saka, diretsong tiningnan ng host si Tessa na nakatayo at nagbigay ng isang matalas na dagok. Ms. Tessa, sinabi ninyo kanina na ang mga Pilipino ay kumikilos lamang dahil sa pansariling interes. Sa Pilipinas, habang tinatamasa nila ang napakagandang serbisyo sa pampublikong transportasyon at mga restauran, walang sinuman ang nagbabayad ng kahit $1 na tip. Sa katunayan, nang bumisita ako sa Pilipinas, labis akong humanga sa mabilis at magilif na serbisyong staff sa isang restauran, kaya't sinubukan kong mag-abot ng tip sa isang sobra. Ngunit, matatak ngunit magalang nilang tinanggihan ito ang may ngiti. Salamat po, pero serbisyo po namin yan. Okay na po sa amin ang inyong pagpapasalamat. Ang ekspresyon ni Tessa ay nagsimulang magbago. Ayon sa kanyang lohika, ang mga Pilipinong dapat ay naghahangat ng pera ay tumatanggi sa tip, isang malaking kontradiksyon. Tinanong ngang host ang buong studio sa isang mahinahon ngunit malakas na boses, masasabi pa rin ba ninyo na ang mga Pilipino ay kumikilos lamang para sa kanilang sariling kapakanan at interes? Hindi ba't ito ay isang lipunang may sapat na gulang kung saan ang paggalang sa kapwa ay nakatanim na sa kanilang pagkatao, hindi dahil may nakatingin? Nang ang kapaligiran sa studio ay ganap, nang bumaling sa paggalang sa Pilipinas, ipinakita sa screen ang sentro ng Maynila. Ang lumabas sa screen ay ang tanawin sa EDSA tuwing Biyernes ng gabi. Libu-libong tao ang dumadaloy na parang isang malaking alon, ngunit sa gitnang kaguluhan, ang mga tao ay umiwas sa isa't isa na parang tubig na dumudulas patungo sa kani-kanilang destinasyon. Ang British na host na may puting buhok ay nagsalita sa mga manonood na may inggiti. Nagulat ba kayo? Ito ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isang kamanghamanghang kakayahan sa pagkontrol ng maraming tao na sinamahan ng pag-ingat na hindi malabag ang espasyo ng iba. Ngunit mga kaibigan, ang tunay na nakakagulat na eksena ay paparating pa lamang. Pagkatapos ngang masalitang host, sa sandaling ipinakita ang susunod na video, ang maingay na studio ay ganap na natahimik. Ang lokasyon sa screen ay ang siksikang EDSA. Libu-libong sasakyan ang nakahinto na parang isang higanteng paradahan na may mga pulang ilaw sa likuran. Noon, isang ambulansya ang papalapit mula sa likuran na may malakas na sirena. Sa sandaling marinig ang sirena ng ambulansya na parabang may perpektong kasunduan, ang dose-dose ng sasakyan sa unahan ay sabay-sabay na lumiko sa kaliwat kanan na nagbukas ngang daan sa gitna upang makadaan ng walang sagabal ang ambulansyang nagmamadali. Walang pag-alinlangan nilang niliha ang tinatawag na himala ni Moises. Idinagdag nga, host sa isang seryosong boses, ang Mapilipino kapag nagmamaneho at nakarinig ng sirena ng ambulansya ay automatikong nagbibigay daan. Hindi sila nag-usap sa pamamagitan ng pagbukas ng bintana at walang pulis na nakutos sa kanila. Ito ay isang likas na pag-aalala para sa buhay ng kung sinumang nasa loob ng ambulansya at isang tahimik na komunikasyon na nakabatay sa tiwala sa isa't isa. Sa inyong bansa, sa isang siksikang kalsada tuwing rush hour, kaya bang kumilos ngang daan-daang sasakyan na parang isang organismo para padaanin ang isang ambulansya? Umiling ang lahat ng manonood. Gayunpaman, ang kapaligirang punong emosyon ay biglang nabaliktad. Muling tumayo si Tessa mula sa kanyang upuan. Wala akong naramdamang pahanga sa video na iyon. Sa halip, kinilabutan ako sa mga Pilipino. Ang kanyang malabombang pahayag ay muling nagpatigas sa hangin sa studio. Daan-daang mata ang nakatuon sa kanya, ngunit hindi siya natinag at hinawakan ang mikropono. Naloloko kayo, iyon ay hindi pagmamalasakit sa kapwa, kundi dahil sa baluktot na kultura na hiyanam ga Pilipino. Dahil may naunang huminto at nagbigay daan, natakot silang isipin na magmumukha silang kakaiba kung hindi sila gagaya, kaya't sumunod na lang sila ng walang pag-isip.
Wala silang sariling pagpapasya o kalayaan. Ang tunay na katangian ng mga tao sa bansang iyon ay ang palaging pag-aalala sa tingin at paghuhusga ng iba. Hindi nawala ang kahinahunan ng host at nanatiling may ngiti habang magalang siyang sumagot, "Miss Tessa, iyan ba talaga ang iniisip ninyo? Kahit nasabihin nating dahil iyon sa kultura ng hiya, paano naman sa inyong sariling bansa? Ang resulta ba ang malayang pag-isip at pagkilos ay kusanglop na nagbubunga ng ganong kayusan sa pagbibigay daan sa ambulansya?" Sa tanong na ito, namula si Tessa at sumagot ng pasigaw, "Siyempre, hindi tulad ng mga Pilipino, hindi namin binabago ang aming pinaniniwalaan, ngunit marunong kaming magmalasakit kung kinakailangan. Ang pagbibigay daan sa ambulansya ay isang pandaigdigang sentido komun, hindi isang dakilang himala na sa Pilipinas lang nangyayari." Hindi nakbago ang matigas na paninindigan ni Tessa, ngunit sa gitna ng tensyon, ang nakakabinging katahimikan ay binasak ng isang British na Ginoo, si Mr. Arthur, na nakaupo sa gitna ng manonod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita ng may nanginginig na boses. "Noong nakaraang taon, naglakbay ako sa Pilipinas kasama ang aking pamilya. Kasama ko ang aking mahal na asawa at ang 8 taong gulang kong anak na si Leo. Habang namamasyal kami sa makasaysayang Intramuros sa Maynila, biglang inatake ngang malubhang epilepsy ang aking anak dahil sa pagod sa mahabang biyahe at excitement. Sumigaw ang anak ko at bumaksak, nanlisik ang mga mata, nawalan ng malay, at nanigas ang buong katawan. Sa isang malayong bansa, habang pinapanut namin ang aming anak na nakagaw buhay, kami ay ganap na nataranta at napaupo na lamang sa sahig, umiyak at sumisigaw. Namula ang mga mata ni Mr. Arthur at unti-unting lumakas ang kanyang boses. At nun, ang mga ordinaryong Pilipinong nakapaligid sa amin, na abala sa pagkuhang litrato at pamamasyal, ay biglang tumakbo papalapit sa amin na parang mga sanay na rescue team. Isang binata ang walang pag-alinlangang lumuhod at inalalayan ang ulo ng aking anak para matiyak na makakahinga siya. Isang babae naman ang nahubat ng kanyang mamahaling coat at inilatak ito sa ilalim ng aking anak na nakahiga sa malamig na sahig. Lahat ng manunod sa studio ay pigil hiningang nakikinig sa kanyang kuwento. Ang pinakakagulat-gulat ay walang sinumang nagutos. Isang tao ang tumakbo at bumalik na may dalang first aid kit. Isa naman ang tumawag ng ambulansya gamit ang kanyang telepono at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nag-ayos ng mga taong nag-usyoso para makaroon ng sariwang hangin. Walang hadlang sa wika. Nang mapansin nilang Ingles lang ang aming salita at nanginginig kami sa takot, isang babae ang gumamit ng translation app sa kanyang telepono at ipinakita sa amin, "Huwag po kayong mag-alala, paparating na po ang ambulansya. Ligtas na ang anak ninyo. Hindi ninyo alam kung gaano kalaking kapanatagan ang idinulot ng mga salitang iyon sa amin." Pinunasan ni Mr. Arthur ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi at nagpatuloy. Sa loob lamang ng 5 minuto bago dumating ang ambulansya, ang perpektong pagtutulungan na ipinakita ng strangherong Pilipino ay isang himala. "Miss Tessa, ang mga Pilipinong nagligtas sa aming anak nun, hinding-hindi ko isipin na kumilos sila dahil lang sa hiya. Sa halip, sila mismo ang nahanap ngang paraan para makatulong at nagtulungan na parang isang team na matagal nang makakakilala. Sinabi sa akin ng anak kong si Leo pagkatapos, 'Papa, siguro maswerte tayo at nasa Pilipinas tayo kaya tayo naligtas.' At lubos akong sumasang-ayon sa kanya." Humarap si Mr. Arthur kay Tessa at nagbigay ngang pangwakas na salita. "Sa katunayan, dahil sa trabaho, maraming beses na akong nakapunta sa Beijing at Shanghai. Madalas din akong makakita ng ambulansyang tumatakbo roon. Ngunit, sa kasamaang palad, kahit minsan ay hindi ko nakita ang tanawin kung saan ang lahat ng sasakyan ay nagbibigay daan na parang dagat na nahahati. Sa halip, naranasan ko pa ang mga nakakatakot na sandali kung saan inuunahan nila ang ambulansya o sumisingit sa intersection na humaharang sa daan nito. Ang tibaing paninindigan ng masino ay kahanga-hanga, ngunit naramdaman kong labis ang kakulangan ng pagmamalasakit sa buhaing kapwa. Nun isang Amerikanong siruhano, si Dr. David, ang naktaas ng kamay.
Bilang isang doktor, nais kong makdagdag sa kwento ni Mr. Arthur. Ang sistema ng medisina at emergency response ng Pilipinas ay parang gawa ng taga ibang planeta. Napukaw ang atensyon ng mga manonot. 15 taon na akong doktor sa Amerika, ngunit nung nasa Pilipinas ako para sa isang business trip, bumagsak ako sa kalsada dahil sa appendicitis. Kung sa Amerika iyon nangyari, libu-libong dolyar ang babayaran ko para lang sa ambulansya at maghihintay akong ilang oras sa emergency room para lang sa isang pain reliever. Pero sa Pilipinas, dumating ang ambulansya sa loob ng 5 minuto at libre. Pagdating sa ospital, agad akong in-ultrasound at CT scan at sa loob lang ng 2 oras, nasa operating table na ako. Lahat ng ito ay gumalaw na parang perpektong makina sa ilalim ng mabilis at tumpak na kultura ng mga Pilipino. Ang mas nakakagulat ay ang bill na natanggap ko paglabas. Ilang araw akong na-confine at sumailalim sa major surgery, ngunit ang halagang sinisingil sa akin ay wala pa sa 10% gastos sa Amerika. Salamat sa kanilang PhilHealth, isang world-class na social safety net. Sa isang bansang pinairal ang pagkamakasarili, imposibleng makabuo at mapanatili ang ganitong sistema. Muling nakagulo ang studio sa papuring Amerikanong doktor. Ngunit hanggang sa puntong iyon, hindi pa alam ni Tessa at ng mga manonot na ang susunod na mas malaki at nakakaya na kwento ng himala ang ganap na wawasak sa kanyang mababaw na pangangatwiran. Isang napaka-espesyal na video ang ipinakita sa screen. Ito ay isang panayam sa isang Pilipinong nagngangalang Marco. Ang paglabas ng isang kapwa Pilipino ay nagdulot ng komplikadong ekspresyon sa mukha ni Tessa. Nagsalita si Marco na may seryosong mukha ngunit matatak na boses. Noong 2016, isang balita sa Pilipinas ang labis na nakagulat sa akin. Isang malaking sunog ang sumiklap sa isang lumang apartment sa isang siksikang lugar sa Tondo, Maynila. Isang 28 taong gulang na call center agent, si Jose Reyes, ang nakaligtas matapos matuklasan ang sunog. Ngunit hindi siya nanatili sa ligtas na lugar. Nang mapansin niyang tulog pa ang kanyang kapitbahay, bumalik siya sa loob ng naglalagablap na gusali na punong nakalalasong usok. Nagsimulang manginig ang boses ni Marco. Mula sa itaas, tinakbo niya ang bawat palapag, pinindot ang bawat doorbell na parang nababaliw at kinatok ang bawat pinto hanggang sa halos masira. Dahil sa kanyang desperadong pagsagip, lahat ng residente ay nakalabas ng ligtas. Ngunit si Jose mismo, na huling lumabas, ay nalanghap ang nakamamatay na usok at hindi na nakabalik sa kanyang pamilya. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay na ligtas na sana para lamang iligtas ang makapitbahay na hindi niya gaanong kakilala. Tessa, sinasabi ninyong ang Pilipino ay kumikilos ng may pagkukunwari dahil sa tingin ngang iba na sila ay kalkulado? Sa harap ngang marangal na buhay na inialay niya, ang iyong mababaw na paratang ay isang nakakatakot na insulto. Nang matapos ang video, ang mga manonood ay hindi makapagsalita at nagpunas na lamang ng luha. Ginamit ng host ang seryosong kapaligiran upang ipaliwanag kung paano ang kamanghamanghang likas na pagiging bayani na ito ay sumasabok bilang isang malaking himala sa gitna ng pambansang krisis. Mga kaibigan, ang dakilang sakripisyong ipinakita ni Jose ay hindi lamang kabayanihan ng isang individual. Tingnan natin kung ano ang nangyayari kapag ito ay naganap sa pambansang antas. Noong 2013, isang pambansang sakuna ang tumama sa rehiyon ang Visayas sa Pilipinas, ang superbagyong Yolanda, ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Isang dambuhalang storm surge ang lumamon sa buong lungsod. Maging ang eksperto sa sakuna sa ibang bansa ay nagsabi na imposible ang pagsagip sa ganitong kalaking kalamidad at ang buong rehiyon ay mawawasak. Ngunit, isang di kapani-paniwalang himala ang naganap na gumulat sa buong mundo. Sa sandaling nanawagan ng tulong, libu-libong sasakyan ng militar, pulisya at mga emergency vehicle mula Luzon hanggang Mindanao ang sabay-sabay na tumahak sa mga kalsada patungong Visayas. Ang mahabang hanay ng gapulang truck ng bumbero at puting ambulansya na nakmumula sa iba't ibang panig ng bansa ay isang nakamamanghang parada ng gabayani na nakpagulat sa buong mundo. Hindi lang iyon, milyon-milyong ordinaryong mamamayan ang nakboluntaryo,
Nagluto ang mainit na pagkain para sa mga biktima at nagpadala ng relief goods at donasyon. Ang buong bansa na nakakaisa para iligtas ang bayan ngang iba ay isang perpektong patunayng diwa na bayanihan na dumadaloy sa DNA nga Pilipino. Nagpatuloy ang boses ng host na punong emosyon. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Noong unang bahagi ng 2020, habang ang buong mundo ay nasa ilalim ng takot ng pandemyang COVID-19, nang ang isang lungsod sa Pilipinas ay nakaranas ng biglaang pagdami ng kaso at nanganganib na maparalisa, at habang sa maraming lungsod sa kanluran, ang nga healthcare worker ay tumatakas dahil sa takot, isa na namang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari sa Pilipinas. Kahit walang sapilitang utos mula sa gobyerno o malaking kabayarang pinansyal, libu-libong pribadong doktor at nurse mula sa buong bansa ang nagsara ng kanilang nga klinika at kusanglub na tumungo sa pinakapanganib na lugar. Suot ang nakakasukang PPE, tinitiis ang pagod at dehydration, at natutulog sa sahig ng ospital. Tahimik nilang inalagaan ang mga pasyente, itinuturing ang mga marka nga mask sa kanilang mukha bilang medalya nga karangalan. Ang mga kilusang tulad ng community pantry ay sumibol na parang kabuta, kung saan ang mga mamamayan ay nagbabahagi ng pagkain at tulong sa isa't isa. Hindi sila nakisip na mabuhay para sa sarili, kundi pinili ang marangal na sakripisyo na dapat tayong mabuhay ng sama-sama. Ito ang natatanging dignidad ng Pilipinas. Mula sa mga upuan ng manonot, hindi napigilan ang mga bulalas ng pahanga at pag-iyak. Sa wakas, tinungo ngang host ang paglalagom lihim ngang himalang bansang ito. Ang mga pagsusuri mula sa pinakamahuhusay na isipan sa kanluran ay sumunod. Pinuri ngang isang kilalang Amerikanong edukador, si Dr. Jennifer Smith, ang edukasyong moral sa Pilipinas. Sa mga paralan sa Pilipinas, mula sa murang edad, ang mga mag-aaral mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at banyo. Natututunan nila ang halaga ng paggawa at ang pag-aalaga na iwanang malinis ang isang lugar para sa susunod na gagamit. Ang kamanghamanghang kamalayang sibiko na nakita noong papal visit noong 2015, kung saan milyon-milyong tao ang naktipon ng payapa at nakiwan ng malinis na lugar, ay bunga ng ganitong edukasyon. Higit sa lahat, ang pinakadakilang punto ay ang mga Pilipino mismo ay hindi pinagmamalaki o kahit namamalayan ang kanilang mga maayos na kilos. Iniisip lamang nila ito bilang isang tungkulin na dapat gawin bilang isang tao. Tumingin ang host ng diretso sa kamera at nagbigay ngang kanyang pangwakas na salita. Mga kaibigan, mahigit 70 taon lamang ang nakalipas, matapos ang mapait na digmaan, ang bansang Pilipinas ay bumangon mula sa abo. Ngayon, hindi lamang ito isa sa maumusbong na ekonomiya sa mundo, kundi isa ring nakniningning na cultural powerhouse. Ngunit ang dapat nating tunay na hangaan at bigyan ng papuri ay hindi ang nga nagtataasang gusali o teknolohiya. Ito ay ang matatak na pundasyon na nagbigay daan sa lahat na himalang ito, ang mainit na pagmamalasakit sa kapwa at ang matibay na bikis nga bayanihan na hindi nawala kahit sa gitnang pagkawasak. Ang mainit na kamay na iniabot sa kapwa sa gitna ng krisis, ang kabutihang walang hinihintay na kapalit, at ang marangal na dedikasyon sa buhay. Ito ang tunay na lakas ni isang bansa at ang dignidad ni isang first-class na nasyon. Kung matututunan ng buong mundo ang magandang diwang ito ng Mapilipino, ang mga trahedya ng digmaan at hidwaan sa mundo ay matutunaw na parang yelo. Nang matapos ang huling salitang host na nag-iwan ng malalim na alingawngaw, ang nakayukong si Tessa ay tahimik na tumayo. Wala na ang kanyang dating kayabangan, nakayuko at namumula, hindi siya makapagsalita. At bago pa man siya mapigilan ng host, dali-dali siyang tumakas palabas ng studio. Ang kanyang mababaw na maling akala at kayabangan ay ganap na natalo sa harap ng isang dakilang katotohanang hindi may kakaila. Ang mundo ay patuloy na humahanga sa positibong impluensyang ipinapakita ng Pilipinas. Ang mainit na pusong ito at dakilang kamalayang sibiko na dumadaloy sa dugo nating mga Pilipino ay ang pinakamarangal at pinakamagandang pamana na dapat nating ipasa sa mga susunod na henerasyon. Dito nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huling nagnininging na dignidad ng Pilipinas.